Sinasabing ang kambal ay iisang kaluluwa sa dalawang katawan. Ngunit paano kung ang isa ay kailangang mamatay upang ang isa ay mabuhay muli? Isang nasunog na sasakyan, isang sakim na pamilya, at isang babaeng handang itapon ang sariling pagkatao kapalit ng katarungan. Ako si Floribela, ang mandirigmang naging anino ng aking kapatid. Hanggang kailan mo kayang manirahan sa loob ng isang maskara bago ka tuluyang lamunin ng dilim? Sayang. Kung kailan pirma na lang ang kulang para sa mana, doon pa siya naging abo. Ang boses ni Doña Violeta ay kasing lamig ng hanging dumarapo sa sunog na kalansay ng sasakyan sa gilid ng bangin. Walang pait, walang luha, at mas lalong walang bahid ng pighati. Para sa kanya, ang pagkamatay ng kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Vergara ay isang abala lamang sa kanyang mga plano. Isang pagkakamaling hindi marunong sumunod sa tamang oras. Nakatago si Floribela sa likod ng malalagong dahon ng mga puno, hindi kalayuan sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumababa mula sa kanyang bibig na pilit niyang tinatakpan upang hindi kumawala ang isang hiyaw na maaring pumatay sa kanya. Ramdam niya ang init ng sariwang sugat sa kanyang kilay. Ang huling alaala ng kanyang laban sa ring sa Cebu kaninang umaga. Akala niya ang dugo at pawis na inialay niya sa laban na iyon ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang araw. Ngunit mas masakit pala ang makita ang usok na nagmumula sa sasakyan ng kanyang kapatid. Habang ang mga taong dapat ay nagluluksa, ay abala sa pagbibilang ng mga nawalang ari-arian. Naramdaman ni Bella ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may nakabara na bubog. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang init ng nagbabagang bakal sa kalsada ay tila dahan-dahang nanunuot sa kanyang sariling balat. Ang pamilyar na amoy ng gasolina at sunog na goma ay naging amoy ng kamatayan sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa kanyang mga kamao, ang mga kamay na sanay sa panununtok upang mabuhay. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang naramdamang lakas. Tanging ang matinding pangangatog ng kanyang mga tuhod ang nagsasabing buhay pa siya sa gitna ng trahedyang ito. Siguraduhin mong walang matitirang kahit anong dokumento sa loob, Renato. Patuloy ni Doña Violeta sa kanyang anak. Kapag idineklara siyang patay, tayo na ang hawak sa lahat. Wala nang Floribela na makakaistorbo sa atin. Ang pangalang Floribela ay binigkas ng matanda ng may matinding pandidiri. Tila ba isa itong dumi na kailangang burahin sa kasaysayan ng mga Vergara. Doon naramdaman ni Bella ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas matindi pa sa apoy na lumalamon sa sasakyan ni Gabriel. Ang injustice ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Paanong ang isang ina ay nagagawang magdiwang sa harap ng libingan ng kanyang anak-anakan? Paanong ang dangal ay nagiging barya sa kamay ng mga sakim? Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ni Gabriel? Ang tanging taong tumuring sa akin na pamilya, ang tanging nagpadala ng mga lihim na sulat ng pag-asa habang ako ay nakikipaglaban sa hirap ng buhay. Nang makaalis ang mga sasakyan ni na Violeta, dahan-dahang lumabas si Bella mula sa kadiliman. Ang bawat hakbang niya sa aspalto ay tila paglalakad sa ibabaw ng sarili niyang kaluluwa. Narating niya ang tabi ng sasakyan. Doon, sa gitna ng mga abo, nakita niya ang isang itim na sapatos. Ang sapatos na suot ni Gabriel noong huli silang magkita. Pinulot niya ito, binaliwala ang init na humahaplos sa kanyang palad. Ganap na pagsasakripisyo ang nangyari sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Kinuha ni Bella ang kanyang gunting mula sa bag. Ang kanyang mahaba,
at kulot na buhok. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang babaeng may sariling pangarap ay dahan-dahang nalaglag sa lupa. Sa bawat gupit, tila ba pinapatay niya ang bawat pagkakataon na maging malaya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mga lumang gangtay sa boxing, ang simbolo ng kanyang karangalan sa Cebu. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang mga labi at hinalikan sa huling pagkakataon bago ito ihagis sa nagbabagang apoy. "Paalam, Bella." Ang pabulong na sabi niya. Ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Mula ngayong gabi, ang Floribela na kilala niyo ay abo na rin. Buhay si Gabriel at ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kanya, babawiin ko. Lumipas ang ilang oras. Sa harap ng dambuhalang gate ng Mansyong Vergara, isang figura ang nakatayo. Nakasuot ito ng maluwag na jacket. Nakatago ang mukha sa ilalim ng sombrero. At ang bawat kilos ay pilit na ginagaya ang bawat galaw ng nawawalang tagapagmana. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Violeta. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot at pagkalito. Tumingin si Bella ng diretso sa mga mata ng kanyang kaaway. Pilit na ibinababa ang tono ng kanyang boses upang magmukhang ang kapatid na lalaki. "Nandito na ako, Ma. Akala ko ba hinahanap niyo ako?" Naramdaman ni Bella ang panlalamig ng paligid nang lumapit si Doña Violeta at hinawakan ang kanyang mukha. Ang bawat kuko ng matanda ay tila ba gustong pumasok sa kanyang balat upang hanapin ang katotohanang nakatago sa ilalim ng maskara. "Gabriel, anak, bakit tila lumambot ang iyong mga mata? May itinatago ka ba sa akin?" Ang pabulong na tanong ni Violeta, sapat na upang maramdaman ni Bella ang amoy ng lason sa hininga nito. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa gitna ng tensyon. Alam ni Bella na ang bawat segundo sa loob ng bahay na ito ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Sa loob ng library, nakita niya ang isang recorder na umiilaw. Isang tanda na ang bawat salitang bibitawan niya ay kasalukuyang sinusuri. Ang laban ay hindi na sa ibabaw ng ring, kundi sa loob ng isang palasyong puno ng mga aninong handang sumaksak sa kanyang likuran. Ang pagsusuot ng maskara ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng mukha. Ito ay ang dahan-dahang pagpatay sa sariling pagkakakilanlan upang bigyang buhay ang isang anino. Sa loob ng sumunod na mga araw, sa Mansyong Vergara, naramdaman ni Bella ang bigat ng bawat hininga. Ang telang mahigpit na nakabalot sa kanyang dibdib ay tila isang bakal na kamay na sumasakal sa kanyang pagiging babae. Isang palaging paalala na sa loob ng bahay na ito, siya ay hindi si Floribela, kundi si Gabriel, ang lalaking binuwis ang lahat para sa kanya. "Focus, Gabriel. Your voice is too light." Kailangan mong ilagay ang boses mo sa iyong lalamunan, hindi sa iyong ilong. Ang malamig na utos ni Attorney Ramiro habang nakaupo sila sa loob ng library. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang latigo na humahagupit sa pagod na diwa ni Bella. Nakatayo si Bella sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ang kanyang anyo na suot, ang mamahaling polo ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pag-angat ng mga dambuhalang kargamento sa pier at pagpapatama ng mga suntok ay kailangang matutong humawak ng pluma at baso ng alak ng may kasalanan. "I'm trying, attorney, pero hindi madaling burahin ang bawat kilos na nakasanayan ko sa loob ng 25 taon." Ang sagot ni Bella, pilit na ibinababa ang tono ng kanyang tinig. "You don't have a choice. Renato is watching your every move.
Isang pagkakamali lang at hindi lang ang mana ang mawawala, kundi pati ang buhay nating dalawa. Ang banta ni Ramiro, ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila na nagmamasid sa biktima. Naramdaman ni Bella ang isang kakaibang kilabot sa kanyang likuran. Alam niya ang ibig sabihin ng abogado. Sa bawat sulok ng mansyon, sa likod ng mga antigong painting at sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, ramdam niya ang mga matang nakamasid. Si Renato ay hindi tumitigil sa paghahanap ng butas sa kanyang pagpapanggap. Minsan, nahuhuli ni Bella ang kanyang kuya-kuyahan na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakangiti ng may pagdududa habang hawak ang kanyang tablet na konektado sa mga kamera na lihim na nakakabit sa bawat silid. Katotohanan, ang namayani ng pumasok si Nanay Lita, ang matandang mayordoma, upang magdala ng merienda. Habang inilalapag ang tasa ng tsaa, napatigil ang matanda nang mapansin ang isang maliit at puting selyo ng sugat sa likod ng palad ni Bella. Isang peklat na nakuha niya noong bata pa sila nang iligtas niya si Gabriel mula sa pagkakahulog sa puno ng mangga. Nanginginig ang mga daliri ni Nanay Lita habang dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Bella. Tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pagkilala. Floribela, ikaw ba iyan, anak? Ang pabulong na tanong ng matanda, sapat na upang marinig lamang ng dalawa. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Bella. Akma siyang aatras, ngunit nakita niya ang tapat na pagmamahal sa mukha ng babaeng nag-alaga sa kanila ng lihim noong sila ay bata pa. Isang mahigpit na pisil lamang ang naisagot ni Bella. Isang piping pag-amin na nagdala ng panandaliang init sa malamig na palasyong iyon. Huwag kang mag-alala, nanay. Nandito ako para sa kanya. Ang bulong ni Bella bago muling nagsuot ng maskara ng pagiging matigas na si Gabriel. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nilamon ng gabi. Habang nagpapalit si Bella sa loob ng kanyang madilim na silid, tinitiyak na ang lahat ng kurtina ay nakasara. Hindi niya namamalayan ang isang maliit na pulang ilaw na umiilaw mula sa siwang ng aircon. Ang bawat segundo ng kanyang paghihirap, ang bawat luhang inilalabas niya habang binabantayan ang kanyang mga serye ng pasa, ay tila isang pelikulang pinapanood ng mga taong nagnanais ng kanyang pagbagsak. Nang sumapit ang hating gabi, pumasok si Bella sa isang malalim na tulog dahil sa matinding pagod ng katawan at isipan. Ngunit sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Ramiro. Hawak ng abogado ang isang recorder. Idinidikit ito sa kahoy ng pintuan. Ang bawat ungol ni Bella sa kanyang panaginip, ang bawat pabulong na pagtawag niya sa pangalan ni Gabriel gamit ang kanyang tunay at malambing na tinig, ay naitatala. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat pag-ikot ng digital timer sa recorder ni Ramiro. Tumingin ang abogado sa dulo ng pasilyo kung saan nakatayo si Doña Violeta, naghihintay ng ebidensya. Ang maskara ni Bella ay tila nagsisimula ng magkaroon ng bitak, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig habang siya ay walang malay ay maaring maging mitya ng kanyang huling laban. Ang pinakamadilim na bahagi ng isang lihim ay hindi ang katotohanang itinatago mo, kundi ang takot na baka ang iyong sariling katawan ang magkanulo sa iyo sa harap ng taong pilit mong iniiwasan. Iyan ang tanging nasa isip ni Bella habang nakaupo siya sa harap ng isang dambuhalang lamesang gawa sa mahugan niya sa loob ng isang pribadong silid sa mansyong Vergara. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera ay nahahaluan ng matapang na amoy ng sigarilyo at mamahaling alak. Sa kanyang harapan, nakaupo si Gustavo Almonte, ang lalaking ang mga mata
ay tila dalawang matatalim na balaraw na sumusuri sa bawat munting pagkilos niya. Hindi ka umiinom, Gabriel? Akala ko ba ay ito ang paborito mong whiskey mula pa noong nasa Amerika ka? Ang malamig na tanong ni Gustavo. Ang kanyang boses ay malalim. May awtoridad at may dalang panganib na nagpapatindig ng balahibo ni Bella. Naramdaman ni Bella ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi sa ilalim ng makapal na make-up na inilagay ni Ramiro upang magmukhang mas matigas ang kanyang panga. Bilang isang manggagawang boxing, ang alak ay isang lason na kailanman ay hindi niya pinatikim sa kanyang katawan. Ngunit si Gabriel ay kilala sa pagiging mahilig sa mga gabing puno ng baso at usok. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Gustavo. Siguro ay dahil pa ito sa aksidente. Ang sagot ni Bella, pilit na ibinababa ang tono ng kanyang tinig hanggang sa ito ay maging isang paos na bulong. Inabot niya ang baso, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay dahan-dahang humawak sa kristal. Ang bawat paglunok niya ay tila paglunok ng apoy. Isang hapdi na gumuguhit mula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura. Tensyon ang namayani. Nang dahan-dahang tumayo si Gustavo at lumapit sa likuran ni Bella. Naramdaman niya ang init ng presensya ng lalaki. Ang bango ng bawat hininga nito na tumatama sa kanyang leeg. Dinukot ni Gustavo ang isang panyo at dahan-dahang pinahid ang isang patak ng whiskey na tumulo sa gilid ng labi ni Bella. You smell different today, Gabriel. Bulong ni Gustavo sa kanyang tainga, sapat na upang marinig lamang nila. You smell like grapefruit and sweat. Hindi tabako at whiskey ang amoy mo. At ang iyong balat, tila mas pino kaysa sa huling pagkikita natin. Nanigas si Bella. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Isang ritmo ng takot na baka marinig ng lalaki ang katotohanan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Renato sa silid. May dala itong galit sa kanyang mga mata. At sa isang mabilis na galaw, kinuha nito ang isang mabigat na ashtray at inihagis patungo sa direksyon ni Bella. Masyado kang paimportante, Gabriel. Pirmahan mo na ang papel na ito. Sigaw ni Renato. Dito lumabas ang instinto ng isang mandirigma. Bago pa man tumama ang ashtray sa kanyang ulo, ang katawan ni Bella ay kusa ng gumalaw. Umiwas siya nang may bilis na tanging ang isang sanay sa loob ng ring ang makakagawa. Sinalo niya ang ashtray sa gitna ng hangin bago ito tumama sa pader. Isang mabilis na reflex na nagpatahimik sa buong silid. Natahimik si Renato. Ngunit mas nakakatakot ang tingin ni Gustavo. Ang lalaki ay nakatingin sa mga paa ni Bella. Sa kanyang tindig na tila isang tigre na handang sumalakay. Isang fighter's rhythm ang nakita ni Gustavo sa loob ng isang iglap. Nice reflexes, Gabriel. Ang sabi ni Gustavo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Dahan-dahan niyang hinawakan ang likod ng kamay ni Bella. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay tila isang tanikalang bakal. Doon naramdaman ni Gustavo ang mabilis na tibok ng match ko Bella. Isang match na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa purong takot ng isang babaeng dahan-dahang nahuhulog sa kanyang sariling bitag. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagitan ng kanilang mga mata. Alam ni Bella na ang bawat segundo ng pagkakahawak ni Gustavo sa kanyang kamay ay isang segundo ng panganib. Sa labas ng pintuan, naririnig niya ang mga yabag ng sapatos ni Doña Violeta na paparating. Your heart is racing, Gabriel. Ang pabulong na huling sabi ni Gustavo bago bitawan ang kanyang kamay. At sa pagkakaalam ko,
Tanging si Floribela lamang ang may ganitong kabilis na match kapag nagsisinungaling. Nanlamig ang buong pagkatao ni Bella. Ang kanyang pangalan, ang pangalang inakala niyang abo na, ay binigkas ng lalaking ito ng may kasiguraduhan. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa kung paano niya pipigilan ang lalaking ito na buksan ang huling pinto ng kanyang lihim. Isang malaking dumi sa dangal ng mga Vergara ang kapatid mong iyan, Gabriel. Mabuti na lang at tuluyan na siyang nilamon ng dagat sa Cebu. Dahil kung hindi, baka pati ang huling sentimo ng iyong ama ay dinala niya sa hukay. Ang boses ni Doña Violeta ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo habang dahan-dahan siyang naglalakad sa paligid ni Bella. Nakatayo si Bella sa gitna ng sala. Suot ang asul na Amerikana ni Gabriel na tila ba isang mabigat na baluti ng kasinungalingan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pilit na pinapatay ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang injustice na nararamdaman niya ay nag-aapoy na lason sa kanyang mga ugat. Narito siya, nakatayo sa harap ng babaeng nagpahirap sa kanyang ina, habang kailangang manatiling tahimik at magkunwaring hindi siya ang taong kasalukuyang nilalait nito. Naramdaman ni Bella ang mahigpit na pagkabalot ng telang nagtatago sa kanyang pagkababae. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila ba ang bawat buto niya ay sumisigaw sa sakit ng pagkakaipit. Bighati ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang kanyang ina, ang babaeng namatay sa pagtatrabaho sa labada para lamang may pambili ng gatas si Bella, habang ang pamilya Vergara ay nagpapakasasa sa karangyaan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakatago sa bulsa. Ang mga kalyo mula sa pagboboxing ay nandoon pa rin. Tila nagpapaalala na siya ay isang mandirigma na hindi basta-basta mapapatumba ng mga salita. Mama, please, let's not talk about Floribela. Ang pilit na sabi ni Bella. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng pagpipigil at pait. I'm just tired. I want to rest. Tired? O baka naman nakukonsensya ka dahil alam mong paboritong anak siya ng iyong ama. Ang gaslighting na hirit ni Violeta habang iniabot ang isang tumpok ng mga papeles. Anyway, kailangan mong pirmahan ito, Gabriel. It's the transfer of management for the Cebu plant. Renato is already working double time to fix your mess. Kaya kailangan nating ayusin ang legalities. Pilit na kinuha ni Bella ang panulat. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang nahatdao na tumatama sa sarili niyang dangal. Hindi niya alam kung gaano pa siya magtatagal sa loob ng gintong hawla na ito nang hindi sumasabog. Nang makaalis si Violeta, dahan-dahang pumasok si Bella sa silid ni Gabriel. Isang pamilyar na amoy ng sandalwood at lumang papel ang bumulad sa kanya, ugnayan ang nangyari nang mapaupo siya sa gilid ng kama ng kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na drawer sa ilalim ng nightstand. Isang lugar na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Doon, nakita ni Bella ang isang tumpok ng mga sulat na nakabalot sa isang kupas na pulang ribbon. Nang buksan niya ang isa, tumulo ang kanyang mga luha. Ang bawat sulat ay may pangalan niya, para kay Floribela. Ang mga ito ay mga sulat ni Gabriel na naglalaman ng perang pilit nitong ipinapadala sa kanila noon. Ngunit lahat pala ito ay hinarang at itinago ni Violeta. Bella, huwag kang susuko. Isang araw, kukunin kita riyan at gagawin kitang reyna ng mansyong ito. Patawarin mo ako kung hanggang dito lang ang kaya ko sa ngayon.
ang basa ni Bella sa bawat letra ng kanyang kapatid. Naramdaman ni Bella ang muling paglamig ng kanyang paligid. Ang pag-ibig ni Gabriel para sa kanya ang nagsisilbing gasolina sa kanyang nagngangalit na puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napunit nang ang pinto ay marahas na bumukas. Pumasok si Renato, pawis na pawis at nanlilisik ang mga mata. "Gabriel, have you seen the news?" Ang pasigaw na tanong ni Renato may hawak na isang tablet. Natagpuan na ng mga awtoridad ang isang bangkay sa paanan ng Bachda sa Cebu. Isang babaeng nakasuot ng training gear at may tato na bulaklak sa braso. Nanigas si Bella sa kanyang kinatatayuan. Ang tato sa kanyang braso ay kasalukuyang nakatago sa ilalim ng mahabang manggas ng polo ni Gabriel. Ang bangkay na sinasabi ni Renato ay walang iba kundi ang pagkatao ni Floribela na pilit nilang ginagawang totoo upang tuluyan na siyang mawala sa mapa ng mga tagapagmana. Sinasabi ng mga pulis na si Floribela iyon. Patuloy ni Renato. May isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit kay Bella. "Isn't it sad, Gabriel? Ang kaisa-isa mong kakampi, bangkay na ngayon. O baka naman, nagtataka ka kung paanong ang taong nasa harap ko ay tila mas apektado pa kaysa sa akin." Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Renato. Alam ni Bella na ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang anino ni Gustavo ay nakitang nakatayo sa may hardin. Tila naghihintay din ng kanyang magiging reaksyon. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa buong mansyon. Paano niya mapapatunayang buhay pa ang kapatid niya kung ang sarili niyang kamatayan ay kasalukuyan ng ibinabalita sa buong mundo? "Huwag kang iiyak, Gabriel. Ang isang hamak na bunga ng pagkakasala ay hindi karapat-dapat sa iyong mga luha. Mas mabuti pang naging pagkain siya ng mga isda kaysa naging mantsa sa ating pamilya." Ang boses ni Doña Violeta ay tumagos sa pandinig ni Bella na tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Nakatayo si Bella sa gitna ng marangyang silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang itim na Amerikana. Naramdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. At ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng nagbabagang uling. Ang balitang ibinato ni Renato, ang balita ng sarili niyang kamatayan, ay isang lason na dahan-dahang nagpapamanhid sa kanyang buong katawan. Kamera luylay, makikita ang kaibahan ng eksena. Habang tinititigan ni Bella ang kanyang sarili sa salamin, nakikita niya ang anyo ni Gabriel. Ngunit sa loob nito ay ang isang kapatid na nagluluksa para sa sarili niyang pagkatao. Ang injustice ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Paanong ang isang ina ay nagagawang tawaging mantsa ang isang taong kailanman ay hindi naman gumawa ng masama sa kanila? Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga butil ng luha na hindi niya maaring ilabas. Hanggang kailan ko kailangang ilibing ang sarili kong pangalan upang mabuhay lamang ang hustisya para sa aking kapatid? "I'm not crying, Ma. I'm just shocked." Ang pilit na sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng semento. Tumingin siya kay Renato na may isang mapanganib na ningning sa mga mata. Kung patay na si Floribela, ibig sabihin ay wala na kayong kailangang ikatakot. Diba? The past is gone. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Violeta. Exactly. At dahil wala na ang istorbo, it's time to celebrate your return. Inimbitahan ko si Cassandra at ang kanyang pamilya
para sa isang maliit na salo-salo ngayong gabi. Kailangan mong patunayan sa lahat na maayos na ang iyong pag-iisip. Nang sumapit ang gabi, ang mansyong Vergara ay nabalot ng kislap ng mga dambuhalang chandelier. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa bulwagan. Pilit na nilulunod ang amoy ng panlilinlang na matagal nang nanahan sa loob ng mga pader na ito. Nakasuot si Bella ng isang mamahaling tuxedo, ngunit para sa kanya, ito ay tila isang rehas na nagkukulong sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit si Cassandra, ang dating fiancé ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila naghahanap ng anino ng lalaking minsang minahal niya. "You look stiff, Gabriel. Let's dance. Baka sakaling maalala mo ang paborito nating kanta." Ang mapanghamong yaya ni Cassandra, pilit na sumabay si Bella sa ritmo ng musika. Ang bawat haplos ng kamay ni Cassandra sa kanyang balikat ay tila isang paso ng apoy. Sa gitna ng sayaw, nakita ni Bella si Nanay Lita na dahan-dahang naglalakad, bitbit ang isang tray ng mga mamahaling baso. Biglang humarang si Renato sa dinadaanan ng matanda, dahilan upang matisod ito at mabasag ang lahat ng kristal sa sahig. "Ano ba? Tatanga-tanga ka, talagang matanda ka." Ang pasigaw na bulyaw ni Renato sapat na upang marinig ng lahat ng panauhin. Kinuha ni Renato ang isang piraso ng basag na kristal at itinutok sa mukha ni Nanay Lita. "Do you know how much this cost? Pambayad mo na ito sa iyong libing." Naramdaman ni Bella ang biglang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga kamao. Ang instinto ng isang mandirigma ay sumigaw sa kanyang isipan. Gusto niyang sugurin si Renato at ipakita rito kung paano lumaban ang isang Vergara na galing sa kalsada. Ngunit nakita niya ang sulyap ni Gustavo mula sa malayo. Isang sulyap na nagbababala. Tila sinasabing ang bawat munting pagkakamali ay maghuhubad sa kanyang maskara. "Renato, stop it. It was just an accident." Ang malamig na sabi ni Bella habang lumalapit. Inalalayan niya si Nanay Lita. Ang kanyang mahigpit na hawak sa braso ng matanda ay isang tahimik na pangako ng proteksyon. "Masyado kang naging maawain, Gabriel. Baka nakakalimutan mong katulong lang siya." Ang mitya ni Violeta habang dahan-dahang lumalapit sa hapagkainan. "Anyway, kumain na tayo. Pinahanda ko ang paborito mong steak." Panginginig ang naramdaman ni Bella nang maupo siya. Habang abala ang lahat sa pagkukwentuhan, napansin niya ang isang kakaibang puting pulbos sa gilid ng kanyang plato. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tinidor at tiningnan ang refleksyon nito. Nakita niya ang isang mabilis na pagngisi ni Renato na agad ding nawala. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat subo ng mga panauhin. Alam ni Bella na ang lason sa likod ng ngiti ay hindi lamang isang metapora. Habang iniangat niya ang baso ng tubig upang inumin, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang siko sa ilalim ng lamesa. Si Gustavo iyon. Ang lalaki ay nakatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng babala na tila ba sinasabing, "Huwag mong kakainin ang inaalok nila." Hindi sapat ang tapang kung wala kang katalinuhan, Gabriel. Sa bahay na ito, ang mga pader ay may tainga at ang mga anino ay may mga mata. Isang maling galaw mo lang at ang bawat buto mo ay magiging kasing durog ng reputasyon ng iyong ina. Ang mga salitang iyon ni Attorney Ramiro ay tila isang malamig na hininga sa batok ni Bella habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng mansyong Vergara. Katatapos lamang ng hapunan kung saan muntik na siyang malason. At hanggang ngayon,
Nararamdaman pa rin ni Bella ang panginginig ng kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago sa loob ng kanyang bulsa. Ang babala ni Gustavo sa ilalim ng lamesa ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Isang munting kilos na nagligtas sa kanya, ngunit nagbukas din ng mas maraming katanungan. Bakit siya tinutulungan ng lalaking dapat ay kasosyo ng kanyang mga kaaway? Naramdaman ni Bella ang biglang pagluluwag ng telang nakabalot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa lumuwag ito, kundi dahil sa tindi ng kaba na tila gustong sumabog ng kanyang puso. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyong ito ay punong-puno ng karangyaan. Mga antigong florera na kasing halaga ng isang buhay, mga painting na ginto ang frame. Ngunit sa paningin ni Bella, ang bawat gamit ay tila isang mantsa ng dugo. Pighati ang dumaan ng maalala niya ang maliit na kubo nila sa Cebu, kung saan ang tanging yaman nila ay ang tapat na pagmamahal ng kanyang ina at ang bango ng sinangag tuwing umaga. Dito, ang bango ay nanggagaling sa mga mamahaling kandila, ngunit ang amoy ng pagkabulok ng budhi ay hindi maitago. Kailangan kong mahanap ang dokumentong iyon. Ang pabulong na sabi ni Bella sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay isang paos na hininga sa gitna ng katahimikan. Habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog, dahan-dahang tinungo ni Bella ang library, ang teritoryo ni Renato. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga mata na sanay sa pagbabantay ng bawat galaw ng kalaban sa loob ng ring ay matalas na sumusuri sa bawat anino. Narating niya ang dambuhalang pinto na gawa sa narra. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Sa loob ng library, ang amoy ng lumang papel at tabako ay sumakal sa kanyang hininga. Gamit ang munting liwanag mula sa kanyang telepono, nagsimulang maghanap si Bella. Binuksan niya ang mga drawer ng lamesa ni Renato. Ang bawat pagbukas ng kahoy ay may kasamang panalangin na huwag siyang mahuli. Takot ang naramdaman niya nang mahulog ang isang maliit na figurin. Ngunit mabilis niya itong nasalo bago pa ito tumama sa sahig. Isang reflex ng isang kampeon na hindi siya iniwan. Sa wakas, sa likod ng isang makapal na libro tungkol sa batas, nahanap niya ang isang itim na folder. Ang pamagat nito ay sapat na upang magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Project Casino, Vergara, Ancestral Land. Nanginginig ang mga daliri ni Bella habang binubuksan ang folder. Doon ay nakita niya ang isang kasunduan sa isang kaduda-dudang korporasyon. Ibebenta ni Renato at Violeta ang lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan sa Cebu, ang lupang pilit na ipinagtatanggol ng kanyang ama at ni Gabriel. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang kalakip na sulat. Isang resibo ng bayad para sa special operation sa Vachda ng Cebu. Ang petsa ay tumutugma sa araw ng aksidente ni Gabriel. Hayop kayo. Ang pabulong na hiyaw ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa galit. Pinatay niyo ang sarili niyong dugo para lang sa pera. Maganda ang iyong natuklasan, hindi ba? Ang boses na iyon ay nanggaling sa pinakamadilim na sulok ng silid. Mabilis na ipinihit ni Bella ang kanyang katawan. Ang kanyang kamao ay kusa ng bumuo ng isang suntok. Ngunit napatigil siya nang makita si Attorney Ramiro na nakaupo sa isang silya. May hawak na baso ng alak at nakatitig sa kanya ng may malamig na ngiti. Attorney, anong ginagawa niyo rito? Ang tanong ni Bella, pilit na ibinabalik ang boses ni Gabriel. Huwag na tayong maglukuhan, Floribela. Ang sagot ni Ramiro, habang tumatayo
at dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala. Matagal ko nang alam na hindi ka si Gabriel. Ang recording ko sa iyong pagsasalita habang tulog ay sapat na upang mabulok ka sa kulungan sa kasong falsification of documents at maudan. Naramdaman ni Bella ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Ang lalaking akala niya ay tumutulong sa kanya upang makuha ang mana ay isa rin palang buwaya na naghihintay ng tamang sandali. Anong gusto mo? Ang maring tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapang sa kabila ng panganib. Gusto ko ng 50% ng mapagbebentahan ng lupa sa Cebu. Ang malamig na alok ni Ramiro. Ibigay mo sa akin ang folder at pananatilihin ko ang iyong maskara. Kung hindi, isang tawag ko lang kay Doña Violeta ngayon at tapos na ang laban mo. Hinilapit ni Ramiro ang kanyang mukha sa mukha ni Bella. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tila lason na sumasakal sa dalaga. Hawak ni Bella ang folder ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa karton hanggang sa masugatan ang kanyang sariling balat. Isang sacrifice dilemma ang kasalukuyang bumubuo sa kanyang isipan. Susuko ba siya sa isang masamang tao upang ituloy ang kanyang plano? O lalaban siya kahit alam niyang ito na ang dulo? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang marinig nila ang isang mabigat na yabag ng sapatos mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga detakong na sapatos, ang tunog na pagmamay-ari lamang ni Doña Violeta, ay tumigil ng eksakto sa tapat ng pinto ng library. Ang pagpihit ng seradura ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang bumubukas. Gabriel? Renato? Sino ang nandyan? Ang boses ni Violeta, punong-puno ng paghihinala. Tumingin si Bella kay Ramiro at tumingin si Ramiro sa pintuan. Ang bawat hininga ay tila isang pabigat sa loob ng silid. Ang katarungan ay nasa kamay na ni Bella. Ngunit ang pintuan ng impyerno ay kasalukuyan ng bumubukas sa kanyang harapan. Ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagpapatama ng suntok sa kalaban, kundi ang pagpapanatili ng iyong maskara habang ang iyong sariling puso ay kasalukuyan ng dinudurog ng takot at pagtataksil. Ang bawat pintig ng puso ni Bella ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Sa loob ng library, ang hangin ay naging kasing bigat ng semento nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig na sinusundan ng dambuhalang anino ni Doña Violeta. Naramdaman ni Bella ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri habang ang folder na hawak niya ay tila naging isang nagbabagang uling na gustong kumawala sa kanyang mga kamay. Sa tabi niya, si Ramiro ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa kapangyarihang hawak niya ngayon laban sa dalaga. Gabriel, attorney, anong ginagawa niyo rito sa gitna ng kadiliman? Ang tanong ni Doña Violeta. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may dalang talim ng paghihinala. Humakbang ang matanda pumasok. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay kumikinang sa dilim. Tila ba mga matang nanunood sa bawat pagkakamali ng iba. Naramdaman ni Bella ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang telang nakabalot sa kanyang katawan upang itago ang kanyang pagkababae ay tila mas lalong humigpit, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Matinding pasakit ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang huling bilin ng kanyang ina bago ito pumanaw. Bella, huwag mong hahayaang kainin ka
ng yaman ng mga Vergara. At ngayon, narito siya, nakalubog sa putikan ng kanilang mga sikreto. Pilit na lumalangoy upang huwag malunod. I apologize for the late hour, Doña Violeta. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling kay Bella o kay Ramiro. Ito ay nanggaling sa likuran ni Violeta. Si Gustavo Almonte. Nakatayo ang lalaki sa may pintuan, maayos ang suot na terno, at may hawak na isang bote ng alak. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na biglang humarang sa gitna ni Bella at ng panganib. Gustavo, akala ko ay nakaalis ka na pagkatapos ng hapunan. Ang gulat na sabi ni Violeta na dahan-dahang lumingon sa lalaki. May nakalimutan lang kaming pag-usapan ni Gabriel tungkol sa aming investment sa Cebu. Ang nakangiting paliwanag ni Gustavo habang dahan-dahang lumalapit at inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Bella. Ang haplos ng lalaki ay tila isang kuryente na nagpadaloy ng panandaliang tapang sa nanghihinang katawan ni Bella. Attorney Ramiro was just assisting us with the legal terms, right, Gabriel? Tumingin si Gustavo ng diretso sa mga mata ni Bella. Isang tingin na puno ng lihim na mensahe. Isang mensaheng nagsasabing magtiwala ka sa akin. Oo po ma, masyado lang kaming naging abala sa mga numero kaya hindi na namin napansin ang oras. Ang pilit na pagsabay ni Bella. Ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag. Sa isang mabilis na galaw, naisiksik ni Gustavo ang folder sa likod ng isang malaking libro bago pa man ito makita ni Violeta. Nang makaalis si Violeta na may bahid pa rin ng pagdududa, naiwan ang tatlo sa loob ng silid. Mabilis na lumapit si Ramiro kay Gustavo, ngunit itinaas ng huli ang kanyang kamay. Umalis ka na, attorney. Huwag mong susubukan na ituloy ang binabalak mo dahil alam ko kung saang bangko nakatago ang iyong mga ilegal na komisyon. Isang tawag ko lang at ang lisensya mo ay magiging kasing abo ng sasakyan ni Gabriel. Pumutla ang mukha ni Ramiro at mabilis na lumabas ng library nang walang sabi-sabi. Nang muling mapag-isa si Bella at Gustavo, ang katahimikan ay naging kasing lalim ng karagatan. Dahan-dahang lumapit si Gustavo kay Bella. Sapat na upang maamoy ng dalaga ang bango ng buyhong at pino na palaging dala ng lalaki. Follow me. We need to talk. Ang mahinang utos ni Gustavo. Dinala ni Gustavo si Bella sa may beranda na nakaharap sa hardin, malayo sa mga kamera at tainga ng mansyon. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa Cebu ay humalik sa pawisang mukha ni Bella. Sa gitna ng dapit hapon, dahan-dahang hinubad ni Bella ang kanyang sombrero. Hinahayaan ang kanyang maikling buhok na mahanginan. Gaano mo na katagal alam? Ang tanong ni Bella, ang kanyang tunay na boses, ang boses ni Floribela, ay sa wakas ay kumawala. Punong-puno ito ng pighati at pagod mula noong unang gabi na pumasok ka sa mansyong ito. Ang sagot ni Gustavo habang nakatingin sa malayo. Gabriel was my best friend. He talked about you every single day. He loved you more than his own life. Floribela, naramdaman ni Bella ang biglang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ganap na pagpapakita ng tunay na sarili ang nangyari nang dahan-dahan siyang sumandal sa rehas ng beranda. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang maging anino ng kanyang kapatid. Bakit hindi mo ako isinumbong? Ang tanong ni Bella sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Humarap si Gustavo sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga kalyo ng isang mandirigma, ngunit nanginginig sa lambot ng isang nasasaktang kapatid.
Dahil nakikita ko sa iyo ang tapang na wala sa mga Vergara. At dahil alam kong ikaw lang ang makakapagtapos sa sinimulan ni Gabriel, inilapit ni Gustavo ang kanyang mukha sa mukha ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga labi ng dalaga. Isang slow burn na tensyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang pagkilala sa dalawang kaluluwang parehong nagluluksa. I will protect you, Floribela. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Bulong ni Gustavo. Renato has already sold the land to the casino group. At ang mas malala, nalaman ko kung nasaan talaga si Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Ang pag-asa na inakala niyang patay na ay biglang nagliyab muli. Buhay siya, nasaan siya? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat salita ni Gustavo. Tumingin ang lalaki sa paligid bago sumagot. Ang kanyang boses ay naging kasing hina ng isang bulong. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ni Nanay Lita. Pero may isang malaking problema. Ang taong nagbabantay sa kanya sa labas ay hindi kakampi. It's a trap, Bella. And the person behind the trap is not just Renato. It's someone you least expect. Naramdaman ni Bella ang muling paglamig ng kanyang paligid. Ang katarungan ay tila isang bituin na napakalayo pa ring abutin. Sino ang huling kaaway na sinasabi ni Gustavo? At sapat ba ang kanyang mga kamao upang basagin ang pader ng kasinungalingang ito? Masyado kang naging pabida, Floribela. Ngayon, maging abo ka na lang kasama ng iyong mga pangarap na kailanman ay hindi mo na mahahawakan. Ang boses ni Renato ay kasing lamig ng bakal na nanggagaling sa pinakamadilim na bahagi ng impyerno habang dahan-dahan niyang inilalapit ang nagniningning na apoy ng kanyang lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa loob ng madilim at masikip na bodega sa ilalim ng mansyong Vergara, naramdaman ni Bella ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng lason. Ang amoy ng gasolina ay sumasakal sa kanyang pandinig na nagpapaalala sa kanya ng gabing tinupok ng apoy ang sasakyan ni Gabriel. Kamera luylay, makikita ang kaawa-awang kalagayan ni Bella. Nakatali ang kanyang mga kamay at paanang makapal na lubid na bumaon sa kanyang mga kalyo sa kamay. Ang mga kalyong nakuha niya mula sa libu-libong suntok sa ring upang tustusan ang pag-aaral ni Gabriel. Narito siya, ang babaeng pumatay sa sariling pagkakakilanlan upang protektahan ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Ngayon ay kasalukuyang pinapatay ng mismong mga taong dapat ay kadugo niya. Ang injustice ay tila isang mabigat na pader na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang dibdib. Bakit ang mga taong tapat ay palaging nauuwi sa hukay, habang ang mga sakim ay nagpapakasasas sa gintong kanilang ninakaw? Naramdaman ni Bella ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Hindi ito takot para sa sariling buhay, kundi takot na baka mamatay siyang hindi man lang nasasabi kay Gabriel kung gaano niya ito kamahal. Ganap na pagkawasak ang nangyari nang makita niya si Attorney Ramiro na nakatayo sa likuran ni Renato. Hawak ang makapal na sobre ng pera, ang kabayaran sa pagbebenta ng boses ni Bella. Ang bawat tibok ng puso ni Bella ay tila mga suntok na tumatama sa loob ng kanyang sariling laman. Isang ritmo ng pighati na walang boses na mailabas. Attorney, bakit? Ang pabulong na tanong ni Bella, ang boses niya ay halos isang hininga na lamang sa gitna ng katahimikan. Simple business, Bella. Mas kailangan ko ang pera kaysa sa iyong katarungan. Ang malamig na sagot ni Ramiro bago tumalikod
at tuluyang lumabas ng bodega kasunod ni Doña Violeta. Naiwan si Renato na may isang mapanganib na ngiti. Dahan-dahan niyang binitawan ang lighter. Ang maliit na apoy ay dahan-dahang gumuhit sa hangin. Tila isang bumabagsak na bituin na may dalang kamatayan. Nang tumama ang apoy sa gasolina, isang mabilis na liwanag ang bumalot sa buong bodega. Ang init ay agad na humalik sa balat ni Bella at ang usok ay nagsimulang sumakal sa kanyang mga baga. Gusto ni Bella na sumigaw. Gusto niyang gamitin ang lakas ng kanyang mga binti upang basagin ang pader. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging kasing lambot ng kandilang unti-unting natutunaw. Sa gitna ng lumalalang liyab, narinig niya ang marahas na pagsara ng bakal na pinto ng ham mula sa labas. Ang pagpihit ng susi ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Nanatiling nakatitig si Bella sa mga dila ng apoy na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Magiging abo na nga ba ang lahat ng kanyang sakripisyo? At paano na si Gabriel kung ang tanging aninong nagpoprotekta sa kanya ay tuluyan na ring lalamunin ng kadiliman? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat patak ng pawis ni Bella na mabilis na natutuyo dahil sa init. Sa gitna ng nagngangalit na apoy, may isang maliit na bagay siyang napansin sa ilalim ng lumang aparador. Isang bagay na maaring maging susi ng kanyang kaligtasan o mitya ng kanyang mas mabilis na kamatayan. Ngunit bago pa man niya maabot ito, ang kisame ng bodega ay nagsimula ng bumigay na naguhulog ng mga nagbabagang kahoy sa kanyang paanan. Hindi lahat ng apoy ay nakakamatay. May mga apoy na sumisunog lamang sa iyong takot upang bigyang daan ang iyong tunay na tapang. Ang usok ay parang isang makapal at itim na kamay na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Bella. Ramdam niya ang bawat pagpatak ng kanyang pawis na mabilis na natutuyo dahil sa tindi ng init na nagmumula sa paligid. Ang dila ng apoy ay tila mga nagugutom na halimaw na dahan-dahang kumakain sa mga lumang crate sa loob ng bodega. Sa gitna ng lumalalang liyab, naramdaman ni Bella ang pagkirot ng kanyang mga sugat mula sa huling laban niya sa Cebu. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpapahina sa kanya, kundi ang pait ng pagtataksil nina Renato at Ramiro. Kamera luylay, makikita ang determinasyon sa mga mata ni Bella sa gitna ng nagbabagang silid. Bilang isang mandirigma, natutunan niya na ang pinakamahalagang suntok ay hindi ang unang ibinibigay mo, kundi ang huling suntok na nagpapabagsak sa kalaban habang ikaw ay kasalukuyan ng lupaypay. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang mga binti, pilit na ipinangtukod ni Bella ang kanyang mga paa sa malamig na semento at iginalaw ang kanyang katawan patungo sa isang matalas na gilid ng sirang estante. Ang bawat kaskas ng lubid sa bakal ay tila tunog ng isang lagari na naghahanda para sa kanyang kalayaan. Naramdaman ni Bella ang pagluwag ng gapos sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng hapdi ng nagagasgas niyang balat, hindi siya tumigil. Ganap na pagbawi ng lakas ang nangyari nang tuluyang maputol ang lubid. Mabilis siyang tumayo, binaliwala ang hilo at ang nakakasakal na usok. Tumingala siya sa itaas at nakita ang maliit na lagusan ng bintana na malapit sa kisame. Hindi ito para sa isang normal na tao, ngunit para sa isang mandirigmang sanay sa pag-akyat at pag-iwas. Ito na ang tanging daan. Gamit ang kanyang mga kamao, marahas niyang hinampas ang harang na kahoy sa bintana. Bawat bagsak ng kanyang kamay ay may kasamang hiyaw ng paghihiganti. Nang makalabas sa mansyon,
Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi siya tumigil upang magpahinga. Ayon sa huling bulong ni Gustavo bago ang gulo, may isang lugar sa labas ng lungsod na kailanman ay hindi binanggit ni Doña Violeta, ang San Jose Medical Sanitarium. Isang huling sacrifice dilemma ang dumaan sa isip ni Bella. Tumakas na ba siya upang iligtas ang sarili? O suungin ang mas malaking panganib upang hanapin ang kapatid? Dinala ni Gustavo si Bella sa masukal na bahagi ng bundok kung saan nakatago ang pasilidad. Ang amoy ng antiseptic at katahimikan ng gabi ay sumakal sa pandinig ni Bella nang pumasok siya sa loob ng isang liblib na silid. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang lampara, nakita niya ang isang figurang nakaupo sa ksilan, nakatitig sa bintana, na tila ba hinihintay ang pagdating ng tadhana. Gabriel, ang pabulong na tawag ni Bella. Ang kanyang tunay na boses ay lumabas, puno ng pighati at matinding pangungulila. Dahan-dahang pinihit ng lalaki ang kanyang ex-elan. Ang kanyang mukha ay maputla. May mga bakas ng peklat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling ang mga matang nagpoprotekta kay Bella noong sila ay bata pa. Naramdaman ni Bella ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Muling pagkikita ang namayani nang lumuhod si Bella sa paanan ng kanyang kapatid at hinawakan ang nanginginig na mga kamay nito. Bella, alam kong darating ka. Ang mahinang tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Patawarin mo ako kung kailangan mong pasanin ang lahat ng ito. Huwag mong sabihin iyan, kuya. Ang bawat sakripisyo ay sulit dahil buhay ka. Ang sagot ni Bella habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang dalawang kaluluwang biktima ng kasakiman ay muling nagbuklod. Hindi na sila mga anino. Sila na ang bagyong malapit ng dagsa sa pintuan ng mga Vergara. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na napigtas nang marinig nila ang tunog ng papalapit na mga sasakyan sa labas ng sanitarium. Nakita ni Gustavo mula sa bintana ang mga ilaw ng mga sasakyan ni Renato. Nahanap nila tayo, Bella. Kailangan nating kumilos ngayon din. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo habang inihahanda ni Bella ang gulong ng sasakyan ni Gabriel. Tumingin siya sa bintana. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Tanging ang ningning na lamang ng isang mandirigma na handa nang ibigay ang huling KO. Ang gabi ng paniningil ay malapit na, at ang bawat ebidensyang hawak ni Gabriel ay magsisilbing mitya ng tuluyang pagguho ng imperyong itinayo nina Violeta at Renato sa ibabaw ng kanilang mga dusa. Handa ka na ba, kuya? Tanong ni Bella. Tumango si Gabriel. Hawak ang isang maliit na USB drive na naglalaman ng lahat ng lihim na dokumento ng kanilang ama. Tapusin na natin ito, Bella. Ibalik natin ang dangal ng pamilya Vergara. Iaalay ko ang bawat patak ng tinta sa kontratang ito para sa kinabukasan ng ating pamilya. Dahil sa wakas, wala na ang mga aninong pilit na humahatak sa atin pababa. Ang boses ni Doña Violeta ay umalingaw-ngaw sa engrandeng bulwagan ng mansyong Vergara, puno ng isang nakakangilong kapalaluan. Sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na nagniningning ng labis, ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling sutla at hiyas. Ang amoy ng mga sariwang rosas ay humahalimuyak. Pilit na nilulunod ang amoy ng lason at panlilinlang na matagal nang nanahan sa loob ng mga pader na ito. Nakatayo sa gitna ng entablado si Renato. May hawak na gintong pluma
habang nakangiti sa mga kinatawan ng casino group. Para sa kanila, ang gabing ito ay ang rurok ng kanilang tagumpay. Naramdaman ni Bella ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakatayo sa likuran ng malalaking kurtina sa gilid ng entablado. Ang kanyang suot na puting suit ay tila isang baluti ng katarungan. Malinis at walang bahid ng dumi. Isang matinding kaibahan sa itim na budhi ng mga taong nasa harap niya. Naramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa huling laban. Determinasyon ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang mga kalyo sa kanyang kamay at ang bawat gabing binuwis niya ang kanyang pagkababae upang protektahan ang kanyang kapatid. Hindi siya narito bilang si Gabriel na mabuway ang isip. Narito siya bilang si Floribela Vergara, ang mandirigmang handa ng magpaulan ng huling suntok. Sign it, Renato. Let the world know that the Vergaras are back on top. Ang udyok ni Doña Violeta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakatingin sa tumpok ng mga dolyar na simbolo ng kanilang pagkaganid. Bago pa man tumama ang dulo ng panulat sa papel, ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid na sinundan ng dahan-dahang pagliwanag ng isang dambuhalang screen sa likuran ng entablado. Ang kaba sa dibdib ni Renato ay naging isang matinding takot nang makita niya ang kanyang sariling mukha sa screen. Isang lihim na video kung saan malinaw niyang iniuutos ang pagtanggal sa preno ng sasakyan ni Gabriel. Hustisya ang kailangan ng pamilyang ito, hindi pera. Ang boses na iyon ay malinaw, matatag, at punong-puno ng awtoridad. Dahan-dahang lumabas si Bella mula sa anino. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila ritmo ng isang hukom na papalapit sa nagkasala. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, dahan-dahang itinaas ni Bella ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang sombrero at ang wig na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. Ang kanyang maikling buhok ay humampas sa kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng muling pagbubukas ng mga ilaw. Sino ang babaeng iyan? Hindi ba iyan ang anak sa labas? Floribela. Ang mga bulungan ay tila agos ng tubig na mabilis na kumalat sa buong silid. Namutla si Doña Violeta. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila naging isang tali na sumasakal sa kanyang sariling hininga. Security, ilabas ang impostorang ito, isa siyang kriminal. Ang histeryang sigaw ng matanda, ngunit walang gumalaw. Ang tanging kriminal dito ay kayo. Ang maring sabi ni Bella habang iniaabot ang isang tumpok ng mga dokumento sa mga awtoridad na pumasok sa bulwagan sa pangunguna ni Gustavo. Nariyan ang lahat. Ang peking medical records na ginawa ni Violeta, ang iligal na pagbebenta ng lupain ni Renato, at ang pagtataksil ni Ramiro sa batas. Katarungan ang namayani nang makita ni Bella ang pagbagsak ng balikat ni Renato. Ang lalaking dati ay mapang-api. Ngayon ay nakaluhod sa sahig habang nanginginig ang mga kamay. Tumingin si Bella kay Violeta. Ang kanyang paningin ay puno ng awa para sa isang babaeng nabulag ng ginto. Mali ang akala mo, ma. Ang mana ay hindi nakukuha sa dugo, kundi sa dangal. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng hall. Ang lahat ay napalingon nang marinig ang mahinang tunog ng gulong sa sahig. Isang lalaking nakaupo sa silahan ang dahan-dahang pumasok. Karga-karga ang isang katotohanang hinding-hindi na nila mabubura. Si Gabriel. Nanigas ang buong mansyon.
Ang dalawang sabog ay tuluyan ng bumasag sa huling pag-asa ng mga kaaway. Ang kapatid na inakala nilang abo na ay buhay na patotoo sa bawat sakripisyong ginawa ni Floribela. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat pag-ikot ng gulong ng silan ni Gabriel patungo sa gitna ng entablado. "Kuya," ang pabulong na sabi ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa gitna ng kanyang tagumpay. Tumingin si Gabriel kay Violeta, pagkatapos ay kay Renato, at sa huli ay itinuon ang kanyang pansin sa kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Bella. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang awit ng paglaya para sa dalawang pusong matagal na pinaghiwalay ng poot at kasakiman. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga bakas ng digmaan ay ngayon pa lamang magsisimulang maghilom. Ang katarungan ay narito na. Ngunit sa likod ng mga mata ni Gabriel, may isang lihim pa siyang gustong sabihin kay Bella. Isang lihim na maaring bumago muli sa kanilang bagong simula. "Hindi ito ang katapusan, Floribela. Babalik ako at sisiguraduhin kong magbabayad ka sa bawat hiyas na kinuha mo sa akin. Akin ang mansyong ito, akin ang pangalang Vergara." Ang boses ni Doña Violeta ay pumiyok sa tindi ng histerya habang kinakaladkad siya ng dalawang opisyal ng pulisya palabas ng engrandeng bulwagan. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gulo-gulo na, at ang kanyang kulay ube na terno ay may mga mantsa ng natapong alak mula sa nagkagulong mga panauhin. Ang bawat sigaw niya ay tila isang desperadong hiyaw ng isang reynang nawalan ng korona, isang tunog na mas nakakarindi kaysa sa katahimikang bumalot sa buong mansyon. Pagkatapos ng pagsabog ng katotohanan, nakatayo si Bella sa gitna ng entablado, pinapanood ang dahan-dahang paglayo ng babaeng itinuring niyang mortal na kaaway. Naramdaman niya ang biglang pagbigat ng kanyang mga balikat. Tila ba doon lamang tunay na pumatak ang lahat ng pagod na inipon niya sa loob ng maraming buwan. Ang telang mahigpit na nakabalot sa kanyang dibdib ay tila lalong sumikip, dahilan upang mapahawak siya sa kanyang hininga. Ganap na paglaya ang dumaan sa kanyang isipan nang mapagtanto niyang wala na siyang kailangang katakutan. Ang injustice na matagal na nagapos sa kanyang pamilya ay tila dahan-dahang nahuhugasan ng lamig ng gabi. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may bahagi ng kanyang puso na tila nadudurog. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa dahas ng boxing ring. Ngunit ngayon ay nanginginig sa lambot ng katarungan. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Isang pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kasakiman at mga lihim na kailangang ibabaon kasama ng mga abo ng kahapon. "Ma'am Floribela, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa inyong formal na salaysay." Ang mahinahong sabi ni Gustavo habang lumalapit sa kanya. Dahan-dahang ipinatong ng lalaki ang kanyang terno sa mga balikat ni Bella, isang kilos ng proteksyon na naghatid ng kakaibang init sa nanginginig na katawan ng dalaga. "Salamat, Gustavo. Pero bago ang lahat, kailangan kong makausap ang kapatid ko." Ang pabulong na sagot ni Bella. Ang kanyang tunay na tinig ay basag at puno ng pighati. Dinala nila si Gabriel sa isang tahimik na silid sa loob ng mansyon, malayo sa mga flash ng kamera at mga mapanuring mata ng press. Ang amoy ng antiseptic at mga gamot na dala ni Gabriel ay humalo sa bango ng mga rosas sa silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagtagpo ang mga mata ng magkapatid. Muling pagkakakilala ang namayani ng dahan-dahang abutin ni Gabriel ang maikling buhok ni Bella.
I'm sorry, Bella. Pinutol mo ang buhok mo para sa akin. Nawala ang pangarap mo sa Cebu dahil sa akin. Ang mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Huwag mong sabihin iyan, kuya. Ang buhok ay tumutubo muli at ang pangarap ay maaring baguhin. Pero ang kapatid, isa lang ang mayroon ako. Ang tugon ni Bella habang lumuluhod sa tabi ng gulong ng sasakyan ni Gabriel. Hinawakan niya ang mga kamay ng kapatid. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay tila nagkukwento ng bawat suntok na sinalo niya para sa pamilyang ito. Sa gitna ng kanilang usapan, pumasok si Attorney Ramiro, na ngayon ay nakaposas na rin at binabantayan ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay maputla. Wala na ang kayabangang ipinamalas niya sa library noong tinitingnan niya ang mga dokumento. Attorney, bakit niyo nagawa iyon? Akala ko ba ay tapat kayo kay Papa? Ang tanong ni Gabriel. Ang boses niya ay puno ng pagkabigo. Ang katapatan, Gabriel, ay may presyo sa mundong ito. Pinili kong mabuhay ng marangya kaysa mamatay na tapat pero mahirap. Ang malamig na sagot ni Ramiro bago siya tuluyang ilabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila huling hatol sa kanyang lisensya at dangal. Naiwan silang tatlo ni na Gustavo at Bella sa loob ng silid. Lumapit si Gustavo at inabot ang isang maliit na asol na folder kay Bella. This was from your father's private vault, Bella. He left a message for you. Hindi niya ito naibigay dahil alam niyang haharangin ito ni Violeta. Nanginginig ang mga daliri ni Bella habang binubuksan ang sobre. Isang sulat ang bumulad sa kanya. May petsang ilang araw bago pumanaw ang kanyang ama. Para sa aking matapang na Floribela. Alam kong darating ang araw na babasahin mo ito. Patawarin mo ako kung naging mahina ako sa harap ng iyong ina at ni Violeta. Ngunit nais kong malaman mo na sa bawat suntok na ibinibigay mo sa ring, ako ang iyong pinakamalaking tagahanga. Ang mana na ito ay hindi para kay Gabriel lamang. Ito ay para sa iyong kalayaan. Naramdaman ni Bella ang biglang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pait, ang lahat ng galit na itinago niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang natunaw. Ang kanyang ama ay hindi siya kinalimutan. Ang kanyang ama ay nanonood sa bawat laban niya mula sa malayo. Bella, look at this. Ang tawag ni Gabriel habang itinuturo ang huling bahagi ng dokumento. Nakasaad doon na may isang lihim na trust fund na nakapangalan kay Floribela Vergara. Isang pondo na sapat upang magtayo ng sarili niyang paaralan o negosyo. Ang path to redemption ay hindi lamang para sa pamilya Vergara, kundi para sa sarili niyang buhay. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim. At ang mansyong dati ay puno ng ingay ng kasinungalingan ay tumahimik na sa wakas. Naglakad si Bella patungo sa balkonahe, kasunod ni Gustavo. Tiningnan nila ang malawak na dagat ng Cebu sa malayo. Ang bango ng alat at hangin ay tila isang oyaye na nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang isipan. Anong balak mo ngayon, Floribela? Ang mahinang tanong ni Gustavo. Inilapit ng lalaki ang kanyang mukha sa mukha ni Bella. Sapat na upang maramdaman nila ang init ng bawat isa. Isang slow burn na tensyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang pagkilala sa dalawang kaluluwang parehong dumaan sa apoy. Gusto kong bumalik sa pagboboxing, pero hindi na para sa pera. Gusto kong magturo, Gustavo. Gusto kong ipakita sa mga babaeng tulad ko na maari silang lumaban nang hindi nawawala ang kanilang sarili. Ang sagot ni Bella,
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pangarap. Tutulungan kita. Ang pangako ni Gustavo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Bella. Ang hawak na iyon ay hindi na bahagi ng isang transaksyon. Iyon ay hawak ng isang taong handang maghintay hanggang sa maging buo muli ang puso ng dalaga. Ngunit sa dulo ng kalsada, sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Isang taong hindi nila inaasahan ang kasalukuyang nakamasid sa bintana ng silid ni Bella. Hawak nito ang isang luma at kupas na litrato ni Floribela noong bata pa ito. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ng estrangherong ito. Sino ang taong ito na tila may mas malalim pang lihim tungkol sa pinagmulan ni Bella? Ang katarungan ay narito na, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila hindi pa handang bumitaw ng tuluyan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paglayas mula sa isang madilim na nakaraan, kundi ang pagbabalik sa sarili na wala ng suot na maskara, wala ng itinatagong pait, at wala ng kinatatakutang anino. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Cebu ay amoy alat at sariwang pag-asa habang dahan-dahang hinahaplos ang mukha ni Bella. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusaling gawa sa maputing bato at salamin. Ang Floribella's Haven. Hindi ito isang mansyon na puno ng mga lihim, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng karahasan at kawalang katarungan. Wala na ang mahigpit na telang nakabalot sa kanyang dibdib. Sa halip, suot niya ang isang maluwag na puting bestida na sumasabay sa indayog ng hangin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang bawat hininga niya ay malalim, malinis, at hindi na kinakapos. Dahan-dahang pinihit ni Bella ang kanyang katawan nang marinig ang tunog ng silan sa likuran. Si Gabriel ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha ay may mas malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Sa tabi nito ay si Nanay Lita, na ngayon ay hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong, kundi isang maayos na damit na sumisimbolo sa kanyang pagiging bahagi ng pamilya. Napakaganda ng lugar na ito, Bella. I'm sure Papa is smiling down from heaven right ngayon. Ang mahinang sabi ni Gabriel. Inabot ng lalaki ang kamay ng kapatid at mahigpit itong pinisil. Ganap na paghilom ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang pamilyang Vergara na dati ay watak-watak, ngayon ay muling nabubuo sa ilalim ng init ng araw. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tapat na pagmamahal. This is not just for me, Kuya. This is for our mother and for every woman who thought they had to be someone else just to survive. Ang tugon ni Bella. Ang boses niya ay malumanay, ngunit punong-puno ng paninindigan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng center. Bumaba si Gustavo Almonte, suot ang isang simpleng polo shirt, malayo sa kanyang dating imahe bilang isang malamig na negosyante. May dala siyang isang malaking kumpol ng mga bulaklak ng buyhong, ang amoy na naging mitya ng kanilang unang pagtatagpo. Lumapit si Gustavo kay Bella at dahan-dahang inabot ang mga bulaklak. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa pagitan nila nang magtama ang kanilang mga paningin. Walang kailangan na maraming salita. Sapat na ang katahimikang puno ng paggalang at pag-unawa. I heard you're starting the first class bukas. I hope you still have a slot for a student. Or maybe a partner. Ang nakangiting biro ni Gustavo. Naramdaman ni Bella ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang pakiramdam
na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Boxing class ang ituturo ko, Gustavo. Sigurado ka ba na kaya mong sumabay sa mga suntok ko? Ang mapaglarong hamon ni Bella. I've seen you fight inside and outside the ring, Floribela. And I'd choose to be on your side any day. Ang seryosong sagot ng lalaki habang dahan-dahang hinahaplos ang ilang hibla ng buhok ni Bella. Ngunit sa dulo ng kalsada, ang itim na sasakyang nakita kanina sa mansyon ay muling lumitaw. Bumaba ang isang matandang lalaki na may maayos na tindig. Ang estrangherong naging anino sa huling kabanata. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Bella. Nang makita siya ni Nanay Lita, napatakip ang matanda ng kanyang bibig. Don Teodoro? Ang nanginginig na tawag ni Nanay Lita. Ang lalaki ay walang iba kundi ang kapatid ng tunay na ina ni Bella. Ang tiyuhin na matagal nang naghahanap sa kanya upang ibigay ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Dala niya ang isang lumang kwintas na may pendant na bulaklak. Ang kapilas ng kwintas na suot ni Bella noong sanggol pa siya. Nahanap din kita, Floribela. Ang sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Narito ako hindi para makihati sa inyong yaman, kundi para ibigay sa iyo ang huling habilin ng iyong ina na pilit na binura ni Violeta sa iyong isipan. Naramdaman ni Bella ang isang huling bugso ng emosyon. Ang healing na kanyang inaasahan ay tila mas lalong lumalim. Ang kanyang pinagmulan ay hindi na isang pagkakasala. Ito ay isang kwento ng katapangan na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Tumingin si Bella sa salamin ng gusali at nakita ang kanyang sarili. Hindi na siya si Gabriel. Hindi na siya ang biktima sa Cebu. Siya ay si Floribela Vergara, ang mandirigma, ang kapatid, at ang babaeng handa ng magmahal ng walang takot. Tiningala ni Bella ang langit ng Cebu. Ang pulang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at gintong langit na tila nagsasabing, tapos na ang laban. Ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pag-iwas sa mga suntok ng tadhana, kundi ang pagtanggap sa bawat haplos ng kaligayahan. Ang cliffhanger ay tuluyan ng napalitan ng isang malawak na abot-tanaw. Hawak ni Bella ang kamay ni Gabriel sa kaliwa at ang kamay ni Gustavo sa kanan. Sila ang kanyang mga angkla, ang kanyang mga sandigan. Sa loob ng Floribela's Haven, narinig ang unang tunog ng tawa ng mga batang naglalaro. Isang tunog na nagsisilbing pormal na pagtatapos sa anino ng kapatid at pagbubukas sa liwanag ng sariling buhay. Sinasabing, ang bawat pilat sa ating katawan ay isang mapa ng ating mga naging laban. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang marka ay hindi ang mga sugat na natamo natin sa ring, kundi ang kapayapaang nahanap natin matapos nating ibaba ang ating mga kamao. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mansyong Vergara. Ang sikat ng araw sa Cebu ay tila may dalang kakaibang haplos sa hapong ito. Mas malambot, mas mainit, at punong-puno ng pag-asa. Sa loob ng malawak na training hall ng Floribela's Haven, ang tunog ng pagtama ng mga gangtay sa punching bag ay tila isang ritmo ng buhay. Hindi ito tunog ng galit, kundi tunog ng disiplina at pagbawi sa sariling lakas. Nakatayo si Bella sa gitna ng hall. Pinapanood ang isang grupo ng mga kababaihan na masayang nag-iensayo. Ang kanyang buhok ay mahaba na muli. Dahan-dahang sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang katawan.
Wala na ang mahigpit na telang nagtatago sa kanyang pagkatao. Ngayon, suot niya ang kanyang pangalan ng may dangal na mas makinang pa sa kahit anong ginto ng mga Vergara. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa hall. Hindi na siya nakaupo sa eksilan. Gamit ang isang tungkod, dahan-dahan siyang naglalakad ng may matatag na ngiti. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng lehitimong negosyo ng pamilya. Isang pamamahala na nakabase sa katarungan at hindi sa pananamantala. Huminto si Gabriel sa tabi ng kanyang kapatid at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Bella. "You've done it, Bella." Nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Ang mahinang sabi ni Gabriel. Ganap na pagkakaisa ang namayani sa kanilang dalawa. Ang magkapatid na dati ay pinaghiwalay ng isang pader ng kasinungalingan. Ngayon ay magkatuwang na bumubuo ng isang bagong bukas. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, kuya." Ang tugon ni Bella habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kapatid. Sa labas ng hall, nakasandal sa kanyang sasakyan si Gustavo Almonte. Pinapanood niya si Bella mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng malalim na paghanga at tapat na pagmamahal. Nang mapansin siya ni Bella, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Isang ngiting nagsasabing handa na siyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong yugto. Naglakad si Bella patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinuha niya ang isang lumang larawan ni Doña Violeta at Renato mula sa kanyang bulsa. Isang larawang nakuha sa mga balita tungkol sa kanilang hatol na habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang hiya ay naging isang madilim na anino na habambuhay nilang dadalhin sa loob ng rehas. Ngunit sa halip na mapuno ng puot, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bella. Dahan-dahan niyang binitawan ang larawan at hinayaan itong tangayin ng agos ng dagat. Kasabay ng paglayo ng papel ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa pait ng nakaraan. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi natakot si Bella sa dilim. Dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may isang bukang liwayway na naghihintay, isang liwanag na siya mismo ang gumawa. Ang kwento ng anino ng kapatid ay tapos na. Ngayon, ang kwento ni Floribela Vergara ay isa ng awit ng malayang paglipad.